use 65 plus 20, suki! Alam nyo, ang area na ito sa pagnenegosyo talaga hirap na hirap ako mag-compute na mag-compute, di ba? Nakaka-nosebleed! Pero wag kayong mag-alala. Ilabas nyo na po ang inyong mga notebook at ballpen dahil eto na po ang discussion ni Miss Marivic Espanyo sa kanyang Basic Accounting for Non-Accountants dito sa Magandang Business Guys. Ang accounting ay isang sistema na sinusunod upang malaman kung magkano ang nagagastos at kinikita sa isang negosyo. So, importante siya kasi malalaman mo kung ikaw ba'y kumikita o natatalo at nagagawa mo yung tamang desisyon para paunlarin ang iyong negosyo. Ang mga accountants kasi may tinatawag silang debit-credit, no? Yan ang pinaka-lingwahe ng mga accountants. Ang ibig sabihin lang ng debit would be kung ano yung pumasok sa'yo at credit, kung ano naman ang lumabas sa negosyo mo. Okay? So may mga rules na sinusunod para malaman kung ang transaksyon, pag ni-recognize mo siya, nilista mo siya, debit o credit. Pero ang pinakasiguro simpleng paraan kung paano sabihin o paano i-describe ang accounting ito yung sistema ng pagre-record mo kung ano-ano yung mga kinikita mo sa araw-araw, saan ang gagaling ito, sa mga customers mo ba, ano ang binayad sa'yo, kung cash ba o utang. No? Yung kabilang side naman, yung mga gastusin ng negosyo. So, ano-ano yung mga binayaran mo. So, nagbayad ka ba ng, halimbawa, ng sweldo ng tao, nagbayad ka ng ilaw, ng kuryente, bumili ka ng gamit sa iyong negosyo. Yun ang mga gastusin. So, sa accounting, nire-record mo lahat yan. Tapos, sa loob ng isang buwan, isusumahin mo. Ano-ano yung mga kinita mo lahat. Tapos, ano naman yung mga pinagkagastusan mo. Tapos, pagkukumparahin mo yon, yung income at saka yung expenses. Tapos, malalaman mo doon kumita ka ba. Kung kumita ka, mas malaki yung income mo. Nalugi ka, mas marami yung expenses mo. Pera is pera, halo-halo yan. Pero ang importante, na i-record mo. Yun yung sinasabi nating accounting. Halimbawa, may pera ka, tinanggap galing sa iyo, sweldo. Okay, so let's say may 20,000 ka, sweldo yun. Yung sweldo na yun, pang personal mo yun. Ngayon, kumita ka doon sa iyong parlor, ang negosyo mo. Meron kang 5,000 after 1 week. Yung 5,000 na yun, dapat i-treat mo yun na pera yun ng negosyo. Kung huhugot ka doon sa 5,000 na yun, halimbawa, sabi mo, gusto ko bumili ng soft drinks. Yung soft drinks pang personal mo yun, hindi yun para sa business. So, kung kukuha ka ng pambili ng soft drinks doon, utang mo yun sa iyong negosyo. So, dapat palitan mo yun. So, halimbawa, 10 peso yung soft drinks, pag-uwi mo sa bahay, kumuha doon sa iyong 20,000 na sweldo at ibalik mo yung 10 pesos na yun. Yun ang sinasabi natin, i-separate mo. Kung nagne-negosyo ka, dapat nalalaman mo kung kumita ka o hindi para yung decision mo moving forward, may basihan. Unang-una, tandaan natin na ang itrato natin yung ating negosyo na hiwalay sa ating mga personal na gastusin o personal na kinikita. Halimbawa, kung ikaw nagne-negosyo, tapos at the same time, meron kang trabaho, dapat yung pera mo, yung sweldo mo sa iyong trabaho, hiwalay mo sa pagtutuon doon sa kinikita mo sa iyong negosyo. Huwag mong pagsamahin kasi pag pinagsasama mo ng lahat yon, hindi mo makikita kung ikaw ay kumikita o nalulugi na. Pangalawa, sa lahat ng bagay, kailangan siguro dapat maintindihan mo yung accounting. Kasi kahit naman sa personal natin, di ba, sa pagbabudget natin sa buhay, inaalam mo kung ikaw ba gumagastos beyond your means. So sa negosyo, ganun din. Kailangan kahit hindi ka accountant, maintindihan mo kung paano yung pagtutuon ng iyong ginagastos at kinikita. Ngayon kung hindi ka man accountant, may mga short-term courses dyan na tinatawag natin accounting for non-accountants na po pwede mong attendan
para ikaw matuto. Pangatlo, kung sakaling wala kang panahon na mag-aral, ang payo ko sa iyo ay kumuha ka ng isang taong nakakaalam na accounting. Isang tao na iyong mapagkakatiwalaan. Kasi ang iyong tinutuon sa accounting ay pera. So kung hindi mo maasahan o hindi ka nagtitiwala sa tao na iyong kukunin, medyo alanganin yung iyong negosyo. 850,000 plus. Wow! Ang bongga, Miss Marivic! Hindi nga mahirap, ha? Maraming salamat sa isinare niyo sa amin. I love it!